Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, may tatlo po tayong pag-uusapan ngayon. Una nating pag-uusapan itong mabibigat na statement ni Presidente Bongbong Marcos sa 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Okay, medyo mabibigat yung kanyang binitawang statement doon. Yan, pag-usapan natin yan. Pangalawa nating pag-usapan itong si Secretary Rimulya, no? Hihingi ng tulong sa United Nations para makabalik itong si Congressman Teves, dating Congressman Teves sa Pilipinas at mag-cooperate sa trial. Okay? Kasi wanted na raw itong si Teves sa Pilipinas. Okay? Pag-usapan natin 'yan. Pangatlo nating pag-uusapan itong Amerika, no? Pumalag itong Amerika, no? Papalag sila kung itong North Korea magsusupply ng mga weapons sa Russia na gagamitin nila sa Ukraine. Okay? At may babala itong Amerika kapag magsusupply itong North Korea ng mga weapons sa Russia. Yan ang tatlong pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? And also guys, i-follow at i-subscribe ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga mahalaga at mga maiinit na balita sa labas at sa inside sa ating Pilipinas. Okay? So, ito na nga, i-play natin itong balita tungkol dito si Presidente Bongbong Marcos sa 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia na nagbitiw ng mga importanteng mga impormasyon at medyo prangka yung kanyang mga sinasabi doon. Okay? Medyo mabibigat yung kanyang statement. So i-play natin itong video at magre-react tayo dito. President Ferdinand Marcos Jr. delivered a statement against misleading narratives, claiming that the disputes in the South China Sea were due to the rivalry of the two powerful countries. This is what the president emphasized during the 43rd ASEAN Summit retreat session in Jakarta, Indonesia. The Philippines firmly rejects misleading narratives that frame the disputes in the South China Sea solely through the lens of strategic competition between two powerful countries. This not only denies us our independence and our agency, but it also disregards our own legitimate interests. The president said the ASEAN is facing challenge of whether to allow the international order to be subjected to the forces of might with regard to the South China Sea issue. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. The future of peace rests now on how we together face this challenge to that peace. PBBM said that the Philippines is committed to continue working with all countries to foster a rules-based international order, as well as in upholding the exercising freedom of navigation and overflight in the South China Sea in accordance with international law. The chief executive called for self-restraint on activities that complicate disputes in the region and undermine regional peace, stability, and security, underscoring that actions, not words, should be the ultimate measure of their commitment to securing peace and stability. Nel Maribuho, UNTV. So ayan, no? Medyo mabibigat nga yung mga sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos dito, no? And we are very proud sa ating presidente na prangka siyang nagsabi doon tungkol dito sa klinaro ni Presidente Bongbong Marcos ang misleading na naratibo sa dispute sa South China Sea ay dahil raw ito sa rivalry ng two powerful countries. No? Alam naman natin sino yung two powerful countries na hindi naman binanggit ni PBBM, no? Ayaw niyang magbanggit ng mga bansa, no? Which is tama lang naman for a respect sa ibang countries, no? So, itong naratibo na ito nire-reject ni Presidente Bongbong Marcos ito.
ang kanyang administrasyon yung misleading na narratives na sa tungkol dito sa South China Sea dispute ay dahil raw ito sa rivalry ng dalawang countries. Okay? Sometimes naman kasi itong mga media, ito yung nagpapakalat ng maling naratibo, no? At itong mga geopoliticians na nagpapanggap na sila ay mga magagaling, mga expert dito, no? Sometimes misleading ang kanilang mga analysis, no? Na yan nga pinatunayan at klinaro at nagprangka si PBBM na hindi yan ang nire-reject ni PBBM yung ganyang klaseng naratibo. Okay? So comment kayo dyan about sa sinabi ni PBBM. Pag-usapan natin yan sa comment section. Pangalawa nating pag-usapan ay ito ngang si Remulla humingi ng tulong sa United Nations para mapabalik si Teves sa Pilipinas. Okay, panoorin natin itong video at magre-react tayo dito. Play. After this is done, then we will have to write the United Nations to inform them of this the designated terrorists now have murder cases. Magpapadala ng sulat ang Department of Justice sa United Nations upang ipaalam na may warrant of arrest o wanted na sa bansa si dating Negros Oriental 3rd District Representative na si Arnulfo Arnie Teves Jr. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boyeng Remulla, hihingi sila ng tulong sa UN member states na maibalik sa bansa ang dating mambabatas. They should stand for trial in our country and that we were asking them to ask the member states of the UN to acknowledge their duty of rendition, so to bring back Teves to the Philippines for trial. Sa ngayon, naka-freeze na rin ang mga asset o ari-arian ni Teves kasunod ng terrorist designation nito. Una nang sinabi ng DOJ na hihilingin nila sa korte na makansila ang passport ni Teves kapag mayroon ng kaso sa korte. Dagdag pa ni Secretary Remulla, naniniwala silang nasa Timor-Leste ang dating mambabatas. Pumupunta din anya ito ng bansang Cambodia at Thailand. Ang tingin namin nasa Timor-Leste. Palabas-labas lang dyan, Timor-Leste, Cambodia, Thailand, paikot-ikot lang kasi wala naman kasi mga boundaries itong mainland, itong ASEAN mainland, wala naman itong actual other boundaries. Samantala, hindi pa umano natatanggap ng kampo ni Teves ang kopya ng arrest order. Noong isang buwan ay una nang na-designate na terorista si Teves. So ayan, no? Magre-react tayo dyan kay Remulla. No? Natatawa kasi ako dito kay Remulla eh. Itong si Remulla, si Teves raw ay nasa Timor-Leste o Cambodia o sa Thailand. Paikot-ikot lang raw si Teves dyan. Yan kasi ikaw Remulla, no? Itong si Remulla kasi sometimes pasaway na sa media eh. Sometimes palpak yung kanyang mga analysis niya o saan ba nakuha niya yung intelligence niya na mali-mali na nga eh. 'Di ba? How many times siyang nagpalabas sa media na naging mali siya sa kanyang mga pahayag. Hinamon pa nga siya ni Teves, 'di ba? Hinamon siya ni Teves. Maraming hamon itong si dating Congressman Teves kay Remulla. Hindi naman kumagat si Remulla dahil sa tingin ko tama rin si Teves sa kanyang ginagawa na hinamon niya si Remulla. Yung una pa lang na tinawag na nilang yan nga maraming ang mga senador na pumalag dito na di dapat yan ay ilagay na si Teves ay isang di ba? Hindi ko sasabihin dito sa Facebook at sa YouTube dahil bawal yung terror bla bla bla. Yan na Kasi maraming mga guidelines na lumabag, okay? Ayoko nang i-detail yan dahil mataas yun, okay? Na usapin. Si Remulla, sometimes, napapahiya sa media kasi laging naglabas ng statement na puro analysis to the point na inakusahan kaagad si Teves na wala pa namang ibinigay na warrant of arrest, na wala pang ebidensya na nagpapatunay na si Teves ganon ganyan, no? Hindi ko kinakampihan si Teves dito, no? Wala akong kinakampihan, no?
pangyayari ni Teves. Ang sa akin lang ay yung proseso ni Remulla, sometimes mali-mali yung proseso mo, Remulla. Taong bayan na nagsabi niya na ngayon naman nagbitaw ka na namang statement na nasa Cambodia, sa Thailand o sa Timor-Leste, paikot-ikot raw lang si Teves diyan. Baka hahamunin ka na naman ni Teves niyan. Kung nandyan ba siya dyan sa mga lugar na yan at magmali-mali ka na naman, Remulla. No? So sometimes, Remulla, wag kang epal sometimes sa media kasi napapansin na ng taong bayan. And sometimes, Remulla, sa mga supporters ni PBBM, medyo kung palpak ka, medyo sablay ka, madadamay si Presidente Bongbong Marcos. Yan ang masasabi ko dyan, ha, Remulla. So, sometimes, Remulla, as much as possible, be safe when you talk sa media. Yun lang ang ma-advise ko sa iyo, Remulla. Okay? So, comment, react kayo, guys. Pag-usapan natin yan sa comment section. Pabor ba kayo dyan sa mga sinasabi ni Remulla? Okay? Pangatlo nating pag-usapan itong tungkol nga sa itong Amerika pumalag dito sa North Korea, no? Papalag sila kapag magsusupply sila ng weapons dito sa Russian government, okay, o sa Russia. Okay? Play natin yung video at magre-react tayo. Talks between Russia and North Korea about a potential arms deal are, quote, actively advancing. United States National Security Advisor Jake Sullivan has warned Pyongyang that it will pay a price if it sells weapons to Moscow to further its war in Ukraine. Sullivan did not elaborate on the consequences it would impose if Pyongyang provide weapons to Russia. U.S. Department of State spokesperson Vedant Patel also gave a warning and said that Washington will take appropriate steps as necessary. Previous sanctions imposed by the United States has forced Russia to look for other sources of weapons elsewhere, Patel said. The official also believes that it shows the effectiveness of the U.S. sanctions. Russia refused to comment on the potential direct talks between Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong-un. A defense and military analyst said, however, there is a possibility the two leaders will meet next week, as both sides have things to offer each other and are also both under Western pressure and sanctions. Meanwhile, the Biden administration will continue to persuade Pyongyang not to supply weapons to Moscow. They are now going about looking to whatever source they can find for things like artillery ammunition. That's what we see going on now, and we will continue to call it out, and we will continue to call on North Korea to abide by its public commitments not to supply weapons to Russia that will end up killing Ukrainians. Back to you, Marvy. Okay, so yan na yung statement dyan na sa Amerika na sila ay talagang papalag kapag mag-supply sila ng itong North Korea mag-supply ng weapons sa Russia, no, para gamitin sa Ukraine, no. Para sa akin, no, tama rin yung ginawa ng Amerika, no. Nagbabala sila. Hindi naman sinabi ko ano ang gagawin nila sa North Korea, no. Pero winarning nga nila yung North Korea. Para sa akin, tama na nag-warning sila kasi kawawa na yung Ukraine rin. At kung magsusupply pa ng weapons itong North Korea sa Russia, medyo hahantong na naman yan sa digmaan. So, hindi natin yan gusto. Lahat sa atin, sa bansa, sa mundo, lahat ng bansa sa mundo, naghihirap na. No? Ang ekonomiya ay bagsak na, tumaas pa yung gasolina tungkol dito. Yan ang rason, yung Pilipinas medyo mataas yung presyo ng gasolina dahil sa gulo ng Russia at Ukraine. So tama rin na iwasan na natin yung ganyan kasi maraming mga inosenteng taong nadadamay sa mga digmaan na yan, di ba? So hopefully itong North Korea
hindi na mag-supply ng weapon sa Russia kasi ang gulo-gulo na. Naaapektuhan na ang buong mundo dito sa mga pangyayaring ito. Okay? So, yun lang ang ating comment dyan. At guys, mag-comment, react kayo sa ating mga topic. At pag-usapan natin yan sa comment section, re-replyan natin yung mga magagandang argumento dyan. Okay? Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Have a great day and God bless sa inyong lahat.